pinag-teasing talaga siya in a proper forum para maipatanggol niya rin yung sarili niya doon sa mga dapat niya sirtin. Lalo na yung confidential fund na andun sila Piatos, sila ano, paliwanag niya yung mga sino yun. Kasi yung mga confidential fund, kung sino-sino yung mga tao na listahan na nakinabang. Eh dapat magpaliwanag siya sa bayan kasi pera ng taong bayan, pera natin yun eh. Taxpayers money yun. So, yun talagang nararapat. Once and for all, maalaman ng taong bayan kung ano talaga nangyari dun sa mga pondo na yun. At saka sa iba pang mga kaso na kinakaharap niya. Yun lang. Siguro, sinasabi ng mga kasamahan natin, na dapat impeach dahil sa mga salamat, etc. Pero hindi ko inaayon yung sinasabi ng may proseso. Yung proseso, dahil naka-recess, eh hindi pwede ituloy. Sinasabi din doon, sa batas, kung saan natin tinututungan nila na pwede na ituloy yung convene. Pero sila naglagal kasi mga politiko, gaya ni Chief, na kung ano yung sinasabi, na yung nagalap din tuloy ngayon. Ikaw na. Na kaya tayo na naging 12. Yung 12 silang mag-decide. They can decide. Dahil na proseso doon, tinanggap yung impeachment procedure, kailangan natin tuloy yun. Ayaw lang nila nga kasi nakikilagot sila. Kung ito na sasabihin, hindi yun naayos sa batas dahil naka-recess sila. O, at pangalawa, yung in fairness, yung fairness, sila yung naging kasangkapan para ma-push sila na manatili sa pwesto. Eh ngayon, sinasabi nyo, sisisi sila. Hanggang hindi pa tayo natatamaan ng gano'n, na tayo mismo, diretso, di ba? Kaya minsan yung matanglal, yung malabnaw, yung loob ko, kasi kumisan na yan. Kasi ako, pag mag-set yung aking paa, sa aking tatakdain, talagang sinusugal ko rin yung aking kalakasan doon. Pero nakaka-disappoint din, mismo yung, kaya nung nasasabi din sa ibang masa, nakakasama natin, wala pala kayong kwentang pagtuunan ng panahon at pansin dahil sa mga ugali ng gano'n. Tapos sinatanong mo kakatipid na taga saan ka ba? Wala ka nang pakialam kung ano yung grupo ko. Matanda, 7 matagal na kami, bata pa lang kami. Noon, yung ganitong klaseng kampanya. May 68 na ako! Kaya ako nga, hindi ako nagpamawin na nagtigilan. Ano ako dito na watcher ako, watcher. Ibig sabihin niya parang mga 5 taon na ako dito ng watcher. parang ang sinasabi nila, madalang na tayo. Sabihin yung karapat dapat naman iboto natin, hindi na bigyan lang tayo ng pambigas, yung inuuda, yung mga, sila na. Dapat, kunin natin, tapos iboto natin yung halimbawa, iboto ba si Bong Revilla? Ano gagawin yan? Sasayawan ka lang yan eh. Si Bad Boy na nga, number 1 pa. Ito mo yan. Nakakaano eh. Sabi, ano gagawin niya sa... Kasi ang pag sinabi ng Senado ko, yan ay gumagawa ng mga batas. Dapat alam ang mga batas kung paano implemento. Pangalawa, may mga sektor siyang kinabibilangan para at least yun yung inangat niya. Dapat katulad kayo, party list natin eh, ginawa nila. Ano, eh. No? Dapat hindi ganyan ng party list din. No? Na, mo, iba-iba yung party list, dapat sektoral yan eh. Yung mga tinatawag na marginalized sector ang dapat sa party list. Eh, pag maraming pera, nakakapasok sa party list. Hindi pa rin ganun. Sa pampolitika na usapin kasi, may mga strategy yan. So, siguro katulad itong artist, especially yung mga Revilla, may mga tactics niya, may mga strategies yan kung paano siya manalo. Diba? So, sasayaw siya. Kaya siguro, yun yung yun yung dapat na siguro aralin. Paano hindi manalo itong mga tratong mga politiko na ito? So, isa sa mga taktika natin ay i-organize kayo, mga mamamayan, na siguro aralin, wag na, diba?
ikalat na, huwag nang iboto yung mga ganitong ito. Okay, balik tayo dun sa itono ulit natin. Ang ano natin dito, papalitan yung salitang impeachment. Kung hindi, ito ay conviction para kay Sara Duterte at ito yung paparating natin sa mga kinauukulan. Kaya tayo dito bilang tinatawan ng Task Force Marawita ng iba't ibang lugar, iba't ibang city, na palitan yung words na impeachment. Kung hindi, ito ay conviction na Hindi. Ano yun? Ang conviction only after i-hear ng Senado. Okay. Decision niya ng Senado. Oo. Pagkatapos mong pasadahan yung mga ebidensya. So, ang hinihingi natin, actually, conviction in the end sana, pero hindi natin pwede sabihin ng conviction yun. Okay. Sabihin na ituloy ng Senado ang proseso ng Trial. trial para sa... Ibig sabihin, ituloy na yung mga trial. Yun. Kasi parang dinidelay eh. Oo. Ituloy. Mas agahan. Okay. Mabatay doon sa mga gusto nating maganap, ano yung mga plano natin? Ano yung mga pwede natin initially na magawa for the meantime, itong grupo natin, Task Force Marawita. Ano yung pwede natin umpisahan para lumarga yan at na maging katotohanan yung sinasabi natin na gawin na ng Senado yung kanilang tungkulin o trabaho para isalang si Sara Duterte dun sa procedure ng Senate. Ano yung mga mukha natin? Yun, Mga siguro. plano? Mobilization. Ha? Mobilization. Para palawakin, ipanawa sa mga tao. Tapos, Sulat ako. para ano yung Senate, Maobliga. maobliga. Malawak. Ibig sabihin, meron tayong gagawing mobilization, no? Na ilulunsad. Isa yan. Sulatan si Jesus Miller at mga senador. Sumulat sa mga senador para ituloy Ibig nila. sabihin, sulatan yung si Escudero na mabilisin yung plano na para ito ay That's mabilis. siguro 1, 2, 3. Kaya nga. As of now, dahil aligaga, Oh. hindi yung mga tao sa election, pwede na natin i-draft yung sumunod na yun. Of course, hindi naman tayo. Yung pamunuan din itong task force. Tayo yun. Ano yun? Yung parang sa magpapailos. Oo. Ilalabo yung task force ulit. Hmm. Na gano'n lang gawin, na sulatan na lahat ang senador Hmm. at yung mga galing pa na senador. Hmm. Kasi election na eh. Oo. Sabi ko, next week na. Na 12. Oo. Ay, magaling eh. Oo. 12 na. Lunes mo pa sa lunes. Oo, yun na. Okay, Para oo. sa linggo na lang. Pagkatapos doon, pangalawa, magkita mo din, kailangan mag-utilize. Patuloy din yung word of mouth na pinakalat natin na maganda tayo na dapat pag-ibisin, pag-ibis ay yung pag-gawin ng Pesara. Yung proseso ng pag-gawin ng Pesara. At kung hindi kilos, kailangan din na natin yung posibilidad na magkaroon ng mobilization. Okay. Kasi proseso yung kasi nga, aligaga, 1 week na lang. Hmm. Ayun. So, right after ng election, ayun, sulatan, yung ball, yung papel. So, tapos, yung next step, papuluyan, pagkamat may sulat na, papuluyan pa rin yung papaalam, mag-discuss. Yung mga points, bakit? Kapag katapos na yung third series, mag-mobilize. Mag-mobilize, discussion, nangalangay na ako dito, tayo sa mas maraming knowledge ko natin. Kasi pag mobilization sa Senate tayo. Mobilization. Mobilization yan. O, sa Senate na eh. Senate yan. Nainisip ko lang. Na-impede sa yung process, hindi na babalik yun sa Congress. Hindi na. Nasa Senate na. Kasi pagbabago eh. Pagbabago yung composition eh. Pagbabago yung Maliban kung magawa na yung building ng Senate sa Taguig. Ang ano natin, may task natin. Una, petition sa Senate, no? Sa mga senador. Baso. No? Impeach yung, impeach. Magawa ng isang position letter o petition na ipapaabot natin sa Senate, no?
yung mga reklamo natin. No? Kaya ibig sabihin, signing pa rin yun, no? Petition signing pa rin sa mga tao para ipaabot sa Senate, no? Kung sino man yung uupo. Ikalawa, magkakandak tayo ng isang sunod-sunod sa kanyang tungkulin bilang Vice President. Yun yung mga isang mga mutahe, no? Para Yung petition signing, tapos yung pagmalaki ng task force ng ulat para mabilis na tulog yung kapatid ng mga yan, ipapasok natin sa mga mutahe, no? Sa mga pare. Kasi hindi lang tayo tayo nakasakop tayo sa Luzon wide. Merong Region 3, no? Ang Region 3, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, lahat yan papunta ron. Ang Region 4, tsaka Region 4A, hanggang Bicol. Tayo isang NCR. Kaya ibig sabihin, pag nagpasa tayo ng ating mga mutahe, makakaabot yan sa mga pare. At yun siguro isa yun sa tatanganan nila mga plano para sa mobilization. No? Iba rin yung ginagawa. Hindi natin alam kung etong si Mayor mo. O Duterte yan. Mga pare ba niya, ng grupo na tayo ay kinikilala nila ng isang grupo na gagawa ng aksyon para doon sa kay Sara Duterte. Sabihin, hindi na impeachment, kundi hinihiling natin na ituloy yung pagdinig. Mabilisang ituloy yung pagdinig sa Senado. No? Totoo siya, tama yung sinasabi ni Impe na maski pwede siya magpatawag. Pwede siya magpatawag. Hindi na para tapusin muna yung eleksyon at kung sinin mo po, sila yung Hindi na. Tapusin, kaya ni Escudero yun. Pero ang punto, bakit niya binabaliwala yung ganyan kapangyarihan niya? Diba? Hindi niya ginagamit yung kapangyarihan niya. Pahigaw-higaw na lang siya. Metras komandano, naghigaw pa. Hindi ka lalaking tao naman. Maliban ko naging pambing. Pero nung public. Hindi, walang problema. Punto. Hindi, wala na dapat na pahigaw-higaw. Kasi hindi bagay eh. May respeto ka, presidente ka. Influensya kasi mga asawa niya, mga asawa niya. Pero, lilipat natin sa ibang yun. Oh, sige. Iba yung pag-hikaw na. Oh. Iba yung mga mukay. Nakikita ko naman natin. Ano pa? Baka mamaya may nakalimutan tayo. Letter, ang task force, magagawa ng sulat para kay sa lahat ng mga senador o sino man yung uupo, gagawa ng sulat. Pero matagal pa yan. Ang immediate yung kay Escudero na parating sa kanya na tutol tayo sa kanyang proseso na ginagawa niya. Yung kapangyarihan niya ay hindi niya in-exercise para bilang presidente ng Senado. Pwede niya nang ituloy yan maski hindi pa pangyarihan niya yun No? Pero ang nangyayari, ginagawa niya. Pero tanong mo bakit di ba yung ibang grupo na Hindi, kaya yung kaya natin, para bigbisin yung Kaya tinatanong ko lang na, pero naman sila mga indication na ganun din. Kasi isa pamamaraan, nagpakonsulta. Kasi kung isa, karaniwan, nagpakonsulta, pero done deal na. Tapos kaya kung isa, Hindi, ito, papabot natin kila RJ. Kasi sila yung direktang pero isa ngayon, ayon sa pagkakaalam mo, meron na ba sila mga indication na RJ, meeting, kasi makompleto yung mga area, yung mga city, kukuha niya. Yan, para at least yung pwede natin ilatag na ito, inisat lang natin. Yan, tapos para magtuloy-tuloy na ito yung proseso. Yan. Busy lang din siya kasi sa local government din. Siya yung administrator ng Santa Rosa. Yan. Siya yung may direktang contact sa mga pare at yung mga ibang grupo. Yan.
Si RD kasi kasama namin dati sa Peace Foundation, yung NGO na organizing. Yan. Magkakasama kami ng araw. Ngayon, tinawagan ako na ganito yung mga isang linggo lang, nasa akin na yung mga dokumento. Ang bigat-bigat, takapan yan, ang dami yan. 60 ano yan, envelope. Bawat envelope, 100 piraso. Bawat sa piraso, siguro mga 20 o 30. Kaya maganda yung idea na, even kahit akong kalat na yan, kailangan din dagdagan ng impormasyon. It's no longer holding fixed na. Okay. Tawag na yung CSO is gano'n. Na OPEX, operational budget, na para paliwang mobilization, kahit pa natin magkakakilan ng mga kit, sasakyan, mga placard, yung striber o tarpaulin. Siyempre, wala tayong pondong gano'n, yung task force. Kaya sila, magbibigay sila ng ayudang gano'n. Yeah. Pero walang bayad, walang sweldo. Hindi kaya naman din. Yun lang, ibabalik yung mga transportation, babalik may pagkain tayo, magugutunan tayo. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung Communication. Ha? Communication. Oo, yun. Maganda yun. Halimbawa, yung... Utang ka kay Joke. Bakit? Yung narinig ka rin. Yung dati namin mga kasamahan, no? Yung may mga NGO po kami, yung People's Force, yung Peace Foundation, no? Tsaka yung iba pa, Peace Tungari Foundation. Sila yun, no? Doon sa kami sa Peace Tungari Foundation. Sila Father John Tabora. Ngayon, ito, pag-grupo namin na nung araw pa eh. Yan. Sila Buddy, sila yung urban po talaga. Ang dami talaga namatay yung mga kailan natin eh. Na suporta sa mga kandidato. Bakit hindi tayo bumuo na sarili natin party list? Kaya yung bubuo po natin party list 2028 magagawa. Kaya may palang inuupisan natin na magkakilala tayo magsama-sama. Para isang ano po tayo. Kaya yung party list po natin, ang first nominee natin ay si Atty. Arilla, Armando Arilla. Lawyer po siya na dati namin kasamahan. Medyo mahirap din ang araw, pinag-aaral ni Joel Tabora na mag-law o mag-attorney. Nung nakapasa, dahil mahusay naman talaga, ayun, merong NGO. Yung TFN, Task Force Mapalag. Kaya ito ginawa ko, yung Task Force Maralita, para atis alam mo na yun. Yan, merong task force magagawa, kapag gano'n ang bubuin. Ang ano po natin ay isang simula sa vlog, may kwento akong dala. Mixed content, lahat ay may halaga. Batch 77, batch 83. Mga tropa sama-sama, walang kakupas pa rin. Norris DPTV 14, isamahan mo ko. Kwento ng buhay, vlog ko'y todo-todo. Sagwat yan sa tagig, tayo'y nagkakaisa. Click like, subscribe, di ka magsisisi pa. From elementary hanggang high school, memories ay solid. Pinalakas ng panahon, di tayo mapapatid. Sa bawat upload may inspirasyon. Proud to be Pinoy, to ang misyon. Norris DPTV 14, isamahan mo ako. Kwento ng buhay, vlog ko'y todo-todo. Sagwat yan sa tagig, tayo'y nagkakaisa. Click like, subscribe, di ka magsisisi pa.